Lama Island one way is 22.10 Hong Kong dollars. Finally here sa may Lama Island. Grabe guys, this is actually the third largest island here in Hong Kong. We got our goods. Grabe, very nature dito. Nadaanan ko na siya kanina. Kaso mamaya na natin siya puntahan. Hi guys, good morning. It's our day 5 here in Hong Kong. So we're currently here guys sa may Causeway Bay and it's already 10:20 AM. So yung plan ko today is ngayon ko nagagawin yung Lama Island, but before that, punta muna tayo sa may Hysan Place, which is parang mall siya dito. Tapos may pupuntahan akong coffee shop doon. Tapos punta na tayo ng Central for the Lama Island. So balak ko na lang siguro bumili ng octopus card para at least dire-diretso tayo for the Lama Island. Instead, baka kasi mamaya close na naman ulit yung ticketing office. So, it's okay kung bibili lang din naman kasi probably naman babalik naman tayo dito sa Hong Kong. So, magagamit pa rin naman natin yung octopus card na yun. So, let's go! Lakad na tayo ulit. Tawid tayo dun pababa. Yung sa dinaanan natin kahapon, dun tayo dadaan kasi nandun yung Hysan Place. Let's go! By the way guys, may hashtag B din dito. Ayan siya oh. Para siyang nagbebenta din sila ng mga tarts like yung sa bake house. Yan, if you wanna try, pwede dito sa may Causeway Bay. Ayan. Madami ditong restaurant sa may Hysan Place. Ayan. Dami kayo pagpipilian, guys. Mga cafes din. Sila. May Arabica. Ang social. We need to find a lift. Diba? Dami mga branded dito. Perfumes, makeups, ganun. Ayun. We're here na sa may 9th floor. Let's look for the coffee shop na lang muna. We are looking for the Nut Specialty Coffee, guys. I think this is the one na. Let's check out 2nd floor first. Alam ko, there's a view eh. Ooh. Ganda ng view, guys. Oh. Ganda din sa baba. Wow. Titignan na natin. Tapos, kuha na tayo coffee. Ganda ng view. From there to here. Guys, if you're getting a coffee lang, dito kayo umorder. If you need a food, doon siya sa kabila. Magkaiba siya. Here's our food, guys. Scrambled egg with avocado toast. Looks yum. I think sulit naman yung babayad natin dito. And of course, our coffee latte. Okay guys, nandito na tayo sa B1. So, punta na ako ng MTR station. Connected lang siya kasi dito din ako bumaba kahapon. So, sakay na tayo ng train going to Central. Let's go! Mga bentahan dito ng mga toys, mga ganyan. Oh. And there's also a Pop Mart here. Nasa B1 siya, guys. Yeah! Cute! Lapupu. Line Friends. Ang cute din. Ako, favorite pa naman to ni Ana. There's Percent Arabica here. We're here na sa may Causeway Bay Station. F2 exit.
Okay guys, nandito pa rin ako sa may Causeway Bay Station. So, bumili na ako ng octopus card dito sa may customer service nila. Ilagay ko na lang yung picture dito para at least makita nyo. Kasi yung 7-Eleven dito, hindi sila nagbebenta. So, binayaran ko siya ng 200 Hong Kong dollars. So, mga nasa around 1.4k plus siya. So, actually medyo pricey. Pero meron na siyang 50 HKD na deposit. Yun na yung gagamitin ko going to Llama Island. Kasi ayoko nang mag-take ng chance. Kasi what if close na naman, diba? Hindi natin alam kung anong oras magbubukas. So, para dire-diretso na tayo, yun na lang. So, yung 50 HKD, yun na yung gagamitin natin na fare, papunta tsaka pa uwi. Mas better talaga guys, kung wala kayong go time or if you really want to go to Llama Island and ayaw nyo na din ang hassle, get your octopus card sa Klook, then use my Klook discount code which is Luisa Klook para at least maka-discount pa kayo. So, yeah, let's see. Sakay na tayo ng train. Here. Guys, sorry, bali ata. So, kanina pala, yung binayaran ko sa octopus card is 200 HKD, diba? So, nag-add kasi ako kanina, nag-top up ako and 50 or 100 lang yung ina-accept nila. So, nag-top up na lang ako ng 100, tapos yung balance is naging 250. So, ibig sabihin, meron siyang 150 na deposit kasama na dun sa 200 HKD na binayaran ko kanina. So, bali, yung card itself is 50 lang yung bayad. So, okay na din. May 250 ako doon. Yun na yung gagamitin ko for Llama Island. And yung tira, pwede naman natin ipabayad sa food or pang shopping na lang natin dito. Nakalabas na tayo ng Central Station. Akyat na tayo ulit doon. Yung nilakaran ko nung isang araw. Hanggang doon, guys. Kasi papunta tayo ng Central Pier 4. Baba tayo going to Pier 4 to Outlying Islands. So, dito na tayo bumaba kasi maglalakad pa tayo guys hanggang doon sa baba. Nakakaloka. Yung ibang shots ko kanina naka-slow-mo pala. Lakad lang tayo diretso hanggang sa makita natin yung Pier 4. Kasi yung una dito is 6. So, bali dalawang pier yung dadaanan muna natin. Grabe guys, it's 1 PM pero may mga nagja-jogging dito. Kahapon din sa may West Kowloon, like tanghaling tapat may nagja-jogging. Grabe. Yun o. Yun, tinawa ito tumatakbo. Apakainit kaya. Siguro sana inuman na sila sa ganun. Actually guys, hindi ko masyado na-research yung Llama Island. Pero may mga vlogs naman ako na pinanood. Like yung kay Wonder J tsaka The Zen Zone. So yung pinanood ko as reference. Tapos, naghanap na lang ako ng mga reels. Kasi ano lang naman talaga, para gusto ko lang naman mag-chill doon. Gusto ko lang naman, siguro mga coffee shops and all. Let's see kung ano yung mga pwede pa talagang puntahan doon sa Llama Island. So, yeah, let's go. Nasa Pier 5 na ako. Medyo mahaba pang walk, guys. Kaya natin to. Tapos you can see, ang daming tumatakbo. Nakakatuwa lang. Diba? We're here na sa may Pier 4, guys. Ayan, dito tayo sasakay papuntang Yongshou 1 sa may Llama Island. Now, tingnan muna natin if bukas yung bilihan ng ticket. Yung sa single journey. Kung tama ba talaga yung decision natin ng pagbili ng octopus card. Ito siya. Ay, open. It's open guys, pero walang tao. Pero actually, okay lang din naman na bumili ako ng octopus card kasi this will serve as collection. Kasi meron ako ng Suica card, Easy card for Taiwan naman, and ito naman. Tsaka kung babalik tayo diba ng Hong Kong, magagamit pa rin naman talaga natin to. So ayun, sige. Kailangan natin guys i-defend yung paggastos natin for today. Eme lang, let's go! Ito siya, may mga, parang mga sari-sari stores dito. Pwede kayo bumili ng snacks. I think wala pa kasi wala pang naka-expire sa gate. So, let's wait na lang. 1:45 pa ata.
I think we can go now. Okay. Doon ako pumasok. Tapos ito siya. Wala pa naman yung ferry. So let's just wait for it. We can sit here naman muna. Oh. See. Yeah. It's moving. Okay guys, nakasakay na tayo sa ferry going to Lamma Island. I'm hoping na sana tama yung nasakyan natin. I think naman. So yung fare pala going to Lamma Island one way is 22.10 Hong Kong dollars. So yung ginamit ko is yung Octopus card. So yung ride will take at least 25 to 30 minutes. So guys, ayun na nga, medyo dito pa lang sa Porta, gumaganyan-ganyan na yung boat. So, if you're someone na maihiluhin, baka mahilo kayo dito. So, make sure na lang na magdala kayo ng Bonamine or mga any anti-hilo na na pwede nyong dalhin kasi baka mahilo kayo. Ayun, tingnan nyo naman guys. Oh. Paggalaw ng boat. Oh my God. So, kung bagong kain ka, tapos sumakay ka dito, oh my God, good luck talaga sa'yo. So, yeah, anyways, I'm excited. So, hopefully, marami tayong magawa sa Lamma Island, no? But, let's not push ourselves too much naman. Kung ano lang yung kaya, then go. Tapos balik tayo dito sa may Central after. Let's go to Lamma Island! Doon ako galing guys kahapon sa Hong Kong Palace Museum. Ayan o. Ah, ito pala yung waterfront na promenade. Wow. It's currently at 2:15 p.m. and yes, we're finally here sa may Lamma Island. Grabe guys, this is actually the third largest island here in Hong Kong and located siya dito sa may southwest ng Hong Kong Island. Ang ganda ng vibe. Like, it's a very different vibe guys sa Hong Kong itself. Kasi diba, dun talaga is super, mga streets, super busy. Ito napaka-laid back. Ang ganda ng vibe niya. Tingnan nyo yung dagat, oh. Wow! Ganda! Diba? Oh, chill talaga ng vibe. I love it. May mga resorts din pala dito. So, pwede kayo talaga dito mag-overnight. Let's walk pa. Lamma Post Office. There's a spot here. Wow! O, diba guys? First spot pa lang to guys. Nag-enjoy na ako kagad dito mag-photo and video. Ang ganda lang ng spot na to. Grabe. Di ba makikita mo yung mga yacht, yung mga boat, o di ba? Ang taray nung vibe. Very laid back siya guys. Kakaiba talaga siya. Ibang-iba yung vibe dito compared sa Hong Kong talaga na syempre super bilis ng buhay. Ito, very laid back. So later, maglalakad tayo dito sa may yung Shui Wan, yung streets niya. Tapos let's see kung ano ang meron here.
By the way, I'm traveling solo for this day and the next day na. So yeah, for those who are asking kung anong tripod yung ginagamit ko, ito po siya. This is the Olanzi MT44. Meron ako ng white. Meron yung other color ha, yung black if ever ayaw nyo nang madumihin. Pero syempre, aesthetic girl, kailangan natin yan. Gusto ko yung white. And ito, meron na siyang phone holder guys, dito sa white option na to. Ayan, pwede nyo na siyang gamitin. Pwede din siya paglagyan ng camera kasi merong screw dito. Ako kasi, meron ako nitong Olanzi mobile phone clip holder. Dun siya. Nakalimutan ko yung exact name, pero lagay ko na lang guys sa screen. So, ilagay ko na lang yung link sa description box ng video na to. Meron na agad restaurant dito guys. Ayan. Definitely seafood restaurant to. May ano na dito, seafood restaurant. Ayan, pwede kayo kumain dito. Very fresh to malamang kasi guys, nandito sila sa may ano, seaside na ano. Oh. Grabe, ang dami. Lalaki. Meron ditong sitting out area. Para siyang mini park. Yan, pwede kayo mag-chill dito. And eat. Ganun. Katabi lang siya ng resto. Anyway, let's walk pa. Actually guys, kung mapapansin nyo, wala ditong mga cars at ito lang yung parang ganito lang kalaki talaga yung mga daanan nila. So ayun, wala ditong cars talaga guys, and yung mode of transport nila dito is bike and walking. Ayan, may holiday resort dyan, so definitely pwede ka talaga magstay dito. And we're here na sa may yung Shue 1 Main Street. So marami ditong pwedeng pagkainan, ayan oh. Indian food. May mga portable toilets naman dyan. Okay. Ooh. May pa free wifi sila dito. So, kung ayaw nyo guys ng day trip lang or half day tour, you can definitely stay here at least siguro one night. May mga resorts naman dito. Oh, pwede kayo mag-book. Oh. Na ang view. Ito yung buhangan nila. There's the Jaybird. Ayun, we should try that one. Ano meron dito? Mga bagels. Ooh, oh my God. First thing first. Let's try here. We're here na guys sa may Jaybird. So, based sa research ko, sikat ata sila sa mga bagels. So, we're gonna try their strawberry bagel worth 55 Hong Kong dollars. And itong udong, I'm not sure if I'm pronouncing it right, lemon tea, which is worth 25 Hong Kong dollars. So, total in all, parang nasa 80 Hong Kong dollars yung babayaran natin for the food here sa my Jaybird. Let's see if it's worth the try. Ooh. Diba? Cheese. Hello. What's your mode of payment here? Payment is Alipay, WeChat, Oh. all the Apple Pay. Okay, so Octopus card, cash. Octopus not accept. American, only two we not accept. American Express. Okay. Octopus. Octopus. So cash and credit cards. Yes. Here's our bagel, guys. Ayan! It looks yum! Ang dami, may cream cheese. Syempre yung strawberry nandito. Ayan. So guys, parang every travel ko, lagi ako nag-food trip no. Kasama kasi yan guys sa itinerary ko talaga yung mga restaurants o kaya coffee shops. May ligaw ko sa mga coffee shops na sa itinerary. Laging meron siya. Let's eat! Let's continue exploring na. Wow! Madaming seafood restaurant. Ang daming cafes! Ang ganda ng B&B Seaview restaurant na to. I love the vibe. Cute! Ang daming cafes, guys. Tapos, madami din ditong cafes na pang foreigners. Actually, guys, maraming foreigners dito sa island. May expat community ata sila dito. Kaya, ayun, pag punta nyo dito, may mga makakasabay kayong maraming foreigners talaga. Thai food. Let's walk more. Local foods. Oh. May mga bars din.
Oh, Tin Hau Temple. Ito guys, yung Pinoy na sari-sari store dito. Nakita ko to sa vlog ni The Senzons. Ayan, di tambayan. O, diba? Puro mga Pinoy foods yung binibenta nila. Ayan nga. Ayan ang mga Pinoy brands. Hello po. Ang galing. Nice, nice. Ang dami. Meron pa dun, oh. Wow. Lakad-lakad lang tayo. Oh, chill. Based doon sa signage, ito yung papuntang Tin Hau Temple. Tsaka yung sa beach. Pero maya-maya na tayo mag-beach kasi medyo maaga pa. Lakad-lakad muna tayo here. Cute! Oh. Let's check it first. Lama brand. Yan siya, guys. Let's go in. Wow, malamig. Ganda. Lama brand shirts. Sunday Chilling Club. Yung price naman nito is 189 Hong Kong dollars. Hello, tirik na tirik ang araw. Grabe. Nandito na tayo sa may Yongsu One Village. Yung next destination natin, try natin puntahan yung Tin Hau Temple. Sana madaanan. Lumagpas tayo guys, nandito na pala tayo sa may Tin Hau Temple. Ito siya. Ayan. Tayo guys kasi may hinahanap pa pala ako na stores na gusto kong ipakita din sa inyo. Ayun guys, nag-stop over ako dito sa may Terracotta. Nag-picture-picture lang and video. Magandang spot din to for aesthetic photo guys. Especially if may kasama kayo, ba diba? Ayan, ako, meron naman akong ginamit na magnetic clip para ito siya. Ayan siya guys. Para hindi ako mahirapan mag-video sa kabilang side. O, ba diba? Yan, pwede din naman mag-setup kayo ng tripod kasi merong spot naman dito na pwede sa kabila or mas better talaga if may kasama kayo. Pero for me, since solo traveler tayo, ito na lang ang kinaya guys. So, kaya sige na, hanapin na natin yung isa pang store na kailangan natin puntahan. Let's go! And guys, galing ako sa may Terracotta kanina, tapos naglakad lang ako papunta here. Nandito na sana yung Lama Vinyl Store. The problem is, it's closed today. Ayan. So, hindi tayo makakapasok. Ito yung opening hours nila. Ayan siya. Ayan, oh, it's closed today. Sayang. Okay, yung next destination na natin is yung Yongsu One Beach. I'm not sure if I'm pronouncing it right, guys. So, sorry na. So, yeah, maglakad na tayo kasi I think mag-hike pa tayo papunta doon. Let's see, bahala na. Kaya natin to. We're going to Hongxingye Beach pala, guys. Mali pala yung pinagsasabi ko kanina. So, doon tayo dadaan. Dito tayo dadaan. Let's go. Actually guys, pwede kayo mag-rent dito ng bike. Iniisip ko din mag-rent, kaso baka mabunggulang ako. Delikado. Although marunong naman ako, pero tagal ko lang hindi nagbabike guys. So next time na lang pag may kasama siguro. We're here na sa may Shapo New Village. So pag ganun ulit tayo papuntang Hongxingye Beach. Ayan. Let's go. Uy, ang nice. Ang ganda na ito. There's the beer shack as well. Alam ko parang may crafted talaga sila na beer dito sa kanila. Ayan, ang ganda.
Kasi wala pa tayong time, guys. Mamaya pagbaba, kung matatry pa natin. 15 minutes, guys, yung hike going to the beach. Hopefully, maabutan pa natin yung sunset. Oh my God. Tapos yung road niya medyo paakyat. So yeah, let's go. Kaya natin to. Dinadaanan ko. Pwede nyo din naman gamitin dito yung Google Maps. Pero pansin ko wala ditong live view. Oh, yung mga ganyan. They sell books and other stuff. Ayan. Ayan si tatay. Ano pa pangalan niyo po? Lolo Iski. Ay, Lolo Iski. Ayan. Ayan, hello po. Manila, Philippines. Ay, sa Bohol ka po. Ayan, shout out na siya. Thank you po sa pagturo ng direction. Salamat. Yun si tatay kanina. Yan, nakita ko doon sa may street doon, guys, kanina sa main. So, may dalawa kasing crossing dito. Nalilito na ako kung ano. So, tinuruan niya ako kung paano pumunta doon. So, lakad lang daw tayo straight dito. Guys, ang dami ditong Pinoy. Like, maririnig mo sila. Super nagtatagalog. So, ang dami ditong Pinoy. So, kung may man nakita kayo, just say hi. You know. Diba, nakakatawa makakita kaya ng Pinoy sa ibang bansa. Malayo pa. 12 minutes pa na walk, guys. Ayun, I think straight na lang naman na to. We're just gonna follow yung signs tsaka yung sa Google Maps. So, mamaya ko na lang kayo update ulit, guys, kasi para makarating tayo kagad doon sa destination natin. Ito na yung nilalakaran ko dito. Ayan. Meron naman mga tao sa likod ko. Tsaka medyo may mga tao na nauna doon kanina. But I think it's safe pa rin naman. Grabe, very nature dito. Oh, ayan, may mga nagbabike. 5 minutes walk pa, guys, bago tayo makarating doon sa may beach area. Nakita ko na pala, guys, yung yung sikat na tofu dito na dessert. Tofu, para siyang taho sa atin. Pero nakita ko na, nadaanan ko na siya kanina. Kaso mamaya na natin siya puntahan. Unahin muna natin yung beach area. Kasi syempre maglalakad pa tayo pabalik eh. So yun, let's go. Oh my God, hike. Grabe. Yun. Just follow the arrow. Kaya mahihirapan. So, straight lang daw tayo. Daming dogs. Marami ding dogs ako nakikita dito. Parang doon pa sa dulong area. It's very hot. Almost 4:30 PM na. So, hindi na ganun ka grabe yung init. Tsaka yung maganda naman sa area na to, maraming puno, guys. So, okay lang maglakad dito sa pathway na to going to the beach. Pero, pumunta kayo dito mga around, siguro mag-start kayo ng hike nyo mga 3:30 or 4 PM para at least maabutan natin yung sunset. Hopefully, maabutan talaga natin. Kasi kung, halimbawa mga 1 PM kayo mag-hike, napakainit pa nun. Oh, may store dito. Madaming rostos, in fairness. Guys, we're finally here sa destination natin. Ayan. In fairness, ang ganda. Ayan, may mga restaurants din dito and bars. Parang ganyan. Pwede kayo dyan umorder in case you want to. Ayan, malaki din yung area. Wow. This is the sand here. Wow. Ang init pa. Try natin pumunta dun sa may rocks muna. Sayang wala tayong dalang swimsuit. Dapat pala nagdala tayo ng swimsuit, guys. E di sana nakaligo tayo dito, oh. Oh, wow. Mamaya punta tayo dyan pag hindi na ganun katirik yung araw. May rocks dito. Okay. This is a nice viewing point. Akit muna tayo dito sa paglit. Oh my gosh. Ang ganda. Wow. Hello. Pero gusto ko maligo. Wow.
Punta tayo dun guys. Ayan, para makapag-video tayo dyan. So, dito lang tayo dadaan. Just be careful na lang. Kasi, syempre, mabato. O, diba? May dagat. Who would have thought? Kasi guys, hindi siya common. That's why, since pangatlong balik ko naman na dito sa Hong Kong, so why not try yung another vibe, another spot here. Although may mga nag-video na guys sa Llama Island ha, pero hindi kasi siya ganun karami or hindi siya ganun ka-common talaga sa mga Hong Kong vlogs. So, maganda to if, let's say, pang ilang beses nyo na napunta dito sa Hong Kong and you want to explore another side of Hong Kong, yung laid back naman. Tapos may beach area pa. Now I get it kung bakit ang daming foreigners dito. Ang dami guys daw na nakatira dito ng mga expat talaga, mga foreigners and all. Kasi 'di ba yung mga foreigners, usually most of them mahilig talaga sila sa mga beach area. So, kung dito ka nga naman sa Llama Island, 15 minutes lang na hike from doon sa main street. Nandito ka na. Tsaka ang daming village dito guys. Based sa research ko, mas mura nga naman daw talaga yung rent dito. Compared doon sa Hong Kong talaga, yung mga apartment or flats, mas mahal nga naman compared here. Tsaka mas laid back yung vibe dito guys. Compared talaga doon na super grabe. Syempre, it's very, very, very city talaga. So, ayan, ang chill, ang ganda. If ever meron kayong extra day or extra half day dito sa Hong Kong, guys, try nyo dito sa may Llama Island. Matutuwa kayo dito. Ang daming coffee shops, ang daming restaurants to try, mga cool spots na mahahanap nyo dito. O diba? Tapos may beach area pa. Actually, meron pang isa kaso parang wala na akong time. So, yeah, baka after ko neto, mag-hike na ako pabalik doon sa main street. Tapos, try natin yung sikat na tofu dito na parang taho sa Pinas. So, yeah, that's it. Sunset time. Let's take a video here. Siguro. Oh. Your parents came in the cul-de-sac, leaned back in a leather-clad seat, pocket spirits in your party bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride, a manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me, but I bet it was a right thing lining up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight, she'd still be sitting by my side. I'll never know, I'll never know. I don't like messing with regrets, but I doubt you'd ever leave my head. What could I have done, could I have said? I'll never know, I'll never know. Sunset time. Wow. Sarap sana maligo, guys. Kaso wala tayong pamalit na dala. Oh my God. Ang ganda, oh. So maybe it was just the right thing lining up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight, she'd still be sitting by my side. I'll never know, I'll never know. I don't like messing with regrets, but I doubt you'd ever leave my head. What could I have done, could I have said? I'll never. From here pala guys sa may Hung Sheng Ye Beach, tanaw dito yung Llama Power Plant. Ayan siya. Yun sa dulo na yun. Yan, ang ganda ng sunset dito. O, diba? Isa to sa mga islands na pwede nyong puntahan kung gusto nyo mag-quick dip
yung laid-back vibe. It's already 6:35 p.m. Balik na tayo kasi ayoko abutin ng sobrang dilim doon sa daan pabalik. We have to walk like 15 minutes pabalik dun guys sa may main street. So tara na, balik na tayo. Nag-enjoy ako dito guys. Dapat pala medyo agahan nyo para at least you can spend here ng maraming oras pa. So yeah, let's go! Goodbye! Hong Kong breakfast. Pwede din dito. Resort din siya. Ayan, may happy hour sila. Nice. Yan yung magiging daan natin. Ang dilim na. Oh my God. Ayan, may ilaw naman. Oh my God guys, wag niyo ko tularan. Super late na yung balik. Balik siguro kayo at least 6 p.m. kasi medyo may liwanag pa. Although, may ilaw naman. And I think it's safe pa rin naman, diba? Pero, kung ayaw lang maabutan ng medyo gabi na, punta kayo dito ng maaga-aga para makabalik din kayo ng saktong oras lang. Yung may liwanag lang. So, let's go. Lakad na tayo. I mean, pero parang mas pagod ako kahapon compared ngayon. Ewan ko na pagod ako doon kakalakad sa papunta ng Hong Kong Palace Museum. Mas okay pala if i-taxi nyo na lang yun, mas malapit siya. We're still walking. And for those who are asking kung may lama ba dito sa may Lama Island, the answer is wala guys. So may history kung bakit naging Lama Island, yung tawag sa island na to. So ito yung guys yung nahanap ko sa internet. Actually may dalawa siyang name, isang Chinese name tsaka isang English name. So yung English name niya is yung Lama Island. So early Portuguese sailors chartered Hong Kong's waters in the 60th century. So they wrote Lama on maps, but it wasn't meant as a name. It was actually a nautical term guys, referring to mud or mud flats in Portuguese. Tapos later on, yung mga British cartographers mistook Lama as the island's actual name. So over time, it evolved into Lama. Kaya naging Lama Island na. So yung Chinese name niya, it literally means South Fork Island. Kasi yung shape niya ata is paway guys. Kaya ganun yung name niya. So unlike any other Hong Kong's islands like yung Cheng Chau or Peng Chau, Lama's English and Chinese name don't actually match directly daw based sa internet. Itong Cheng Chau Island, ito yung na-recommend ng isang Pinay kanina. Sabi niya, if I have time daw, puntahan ko kasi mas maganda pa daw yun dito sa Lama Island. Guys, ito yung Tofu Garden or Apor Tofu or Apor Tofu Fa is ito siya dapat kaso close na pala. Hanggang 6 p.m. lang siya ata. Nag-open siya ng 9:30 a.m. Sayang, hindi natin matatry. Dapat pala tinry ko na kanina. Sayang yung opportunity. Oh my gosh. Ganda ng bahay. Anyways, lakad lang. Malapit na tayo sa may main street, guys. We're back na dito sa may main street, guys. Yan, ito na may itsura niya kapag gabi. Namisa ng restaurants dito pero hindi ako dito magdi-dinner kasi baka maiwan tayo. Yun, in case gusto nyo mag-rent ng property dito or tumira dito, ayan siya. Wines. Ganda ng view sa gabi, guys. Wow. We're finally back here sa ferry. It's currently 7:18 p.m. and hindi pa naman kami nakakaalis. I think nagwe-wait pa sila ng passenger. So, same fare lang yung nabawa sa octopus card ko. I hope naririnig niyo ako kasi medyo maingay itong nasa likod. Lumipat ako. So, let's see if what time tayo makakabalik ng Central, and I'm planning na baka mag-bus na lang ako going back to Causeway Bay kasi layo ng lalakarin ko guys papunta ng Central Station. But let's see if merong available doon, mag-bus na lang tayo. If not, then wala tayong choice kundi mag-MTR station pa rin kasi may octopus card naman na tayo, so hindi na ako mahihirapan sumakay kahit sa mga minibus.
A few moments later. Update, we're finally back here sa my Central Pier 4. It's already 7:50 p.m. Mabilis lang naman yung biyahe. Parang hindi mo lang naman naramdam if nagsa-cellphone ka. So, ganun. Let's see. So, bala ko mag-bus na lang. Siguro pabalik ng Causeway Bay. So, ayun, tara na kasi guys, palaubat na yung Osmo Pocket 3 ko. So, I'm thinking if pabalik ba muna ako sa hotel or daan ako ng Lungfong kasi I'm planning na bumili na ng pasalubong tonight para maayos ko yung luggage ko. Kasi bukas, gabi pa naman yung flight ko pero bala ko mag-check out na ng maaga para makapaggala-gala pa dito sa Hong Kong bago tayo bumalik ng airport. So, tara. Hinahanap ko yung bus 25. Let's see kung saan yung sakayan niya. Pwede rin kayo guys sumakay dito ng Star Ferry ha, going back to PST if in case doon kayo nag-stay sa area na yun. Mas mabilis yun compared sa magsasakay kayo ng MTR station kasi ang layo ng lakaran papuntang Central Station guys. Guys, ano naman ang pila ng mga bus? Oh my God, wag na. Sige, maglakad na lang tayo papuntang Central Station. Kaya natin to. We're back here sa may Causeway Bay. Basically, nandito tayo sa may Fashion Walk and Food Street. Ayan. Dito ako nag-exit. Exit E. Ito siya. Yung pinuntahan natin kagabi. Ayun yung Mr. T. Ayan. Dito na lang ako maghahanap ng kakainan kasi marami din dito, guys. May Sasa. Check natin tong Tastify Studio. Galing. Designs, in fairness naman. Oh, peanuts. Fashion walk, guys. Dami kasing mga pang fashion talaga dito. Yan. Ayun guys, galing ako ng H&M. Nagsukat ako pero wala naman akong nabili. Oh my God. So may nakikita ko guys na Jollibee. Magkatabi lang sila ng McDo. Parang bet ko i-try yung Jollibee. Let's see. Medyo nakalimutan ko na yung lasa ng Jollibee dito sa Hong Kong. Ayun. Let's try ba? Let's go. Let's go. Let's see. Nakakaloka na sa Jollibee. Yung mga menu nila, wala silang masyadong rice dito. Although meron naman, pero kind of pricey. Nasa 50 plus 52. Parang dalawang chicken joy siya. May kasama ng drinks tsaka mushroom rice. So if ever may tira na lang ako, i-take out na lang natin. So after ko mag-dinner dito guys sa Jollibee, punta na tayo ng Lungfong kasi ang planning na bumili ng pasalubong. Ko yung tirang remaining balance. Meron pa ako 100 plus, parang 150 plus pa sa octopus card. Bala ko siyang gamitin pang pasalubong. Tapos dagdagan ko na lang. Ito na guys yung order. Dalawang chicken. Isang malaki, isang medyo maliit. Gravy, tapos yung mushroom rice, tsaka Coke. So, ito na yung, parang ito na yung meal. Mayroon dong isa, parang curry naman siya. Pero yeah, ito na lang. Feeling ko may matitira pa dito, take out ko na lang siya. Kung nagtitipid kayo guys, I suggest na bumili kayo ng mga packed meals sa 7-Eleven. Mga nasa 32 to 34 lang siya. Minsan may mas mura pa doon. Yun, sulit na. Marami na siya guys. Parang 3 nights na kasi ata akong order ng ganun. Sabi ko, for this night naman, let's try naman ng iba. Dapat nga dun sa isa eh, kasong layo na. Ayoko na maglakad ng matagal. So, ito na lang. Jollibee, let's go. Na-miss ang Pinas. Tapos na ako guys kumain sa Jollibee. Ngayon, punta na tayo ng Lungfong. Mag-shopping na tayo ng pasalubong. Ah, may ding-ding. Galing yung mga LED screens. Guys, nandun yung Sasa sa part na yun at ito, da-damage na naman tayo na pabili. Dito yung Lungfong. So, nandun lang yung Sasa. Nandito yung Lungfong sa may La Foret. Ayan. Which is, pinuntahan ko dito kagabi. So, pasok na tayo. May bibilin lang tayo na mga snacks for pasalubong. Fino.
dito. Parang ang konti nyo lang. Malaki dito. May mga minis din dito. Ito 23 lang. 24. Let's get this one. 22 HKD lang siya. Kuha din tayo nito. 15 lang siya. Ay, 14. Ito isa 15. Also this one, masarap to guys. Parang ganito yung gift nung sa may Tramview Cafe sa akin. Ito guys, kuha din na tayo nito $12. Good morning guys! Day 6 here in Hong Kong. It's already 10:30 in the morning. So yeah, magche-check out na tayo. Tapos mag-video lang ako saglit doon sa lobby. Then, gogora na tayo. Hindi pa ako guys pupunta sa airport. Mamayang 5 PM pa ako babiyahin ng airport. Kasi 10:30 pa naman yung flight ko going back to Manila. Meron pa naman akong mga ilang oras na pwede spend dito sa Hong Kong. Let's see na lang kung ano pa yung mga pwede natin puntahan sa list ko. Pero probably hindi na siya totally mga activities talaga. May mga spots and coffee shop lang na gusto akong puntahan para at least, hindi naman masayang yung araw natin. Hindi na rin siguro ako mag-shopping guys kasi wala nang pang shopping. Meron pa ako natitirang 300 plus Hong Kong dollars. So yun na lang yung gagamitin ko na pang coffee shop, pang lunch, and all dito. Let's see. So, yeah, samahan niyo ako sa adventure natin today. One last look sa room natin. Ayan siya. Ito na yung maleta ko. Ayan. Magpapalit kasi ako guys ng damit mamaya pa airport. Kaya nilagay ko muna dyan. Tapos iiwan ko muna yung mga gamit ko guys sa may lobby. Free lang naman mag-iwan. Ayan. In fairness naman, comfortable guys yung bed. Masarap din yung tulog ko dito. Saktong-sakto lang talaga siya for solo travelers or at least dalawa kayo pwede dito guys. Ayan, wala na yung inaayos. Para may mga nag-clean ngayon. B1. Guys, nandito na tayo sa B1 which is yung lobby nila. Nandito din yung reception nila if in case need nyo na mag-check out and all. Especially if ayaw nyo ng self-check-in or self-check-out. Plus, you can leave your luggage here. So, ito guys yung rule nila. May free kayo na 2 luggage na pwede iiwan dito. Basta sa departure day nyo. If it's already 3 or more, meron na siyang additional fees. Lalagay ko na lang dito sa screen. Check out nyo na lang. Doon kayo guys mag-check out or mag-check in. Tapos dito iiwan yung gamit nyo. Tapos you can stay here while waiting. Ayan. Tapos ito na yung lobby nila guys. Ang ganda dito. Grabe. Ang artsy. O, diba? Perfect pang pictorial. Ang ganda ng setup nila. Bawal nga lang kayong kumain dito. But they have free wifi so you can chill here while waiting para mag-check-in or mag-check-out. Or kung gusto nyo lang tumambay. Ayan. Meron na silang meeting area. Ito. Ganda, diba? Ang ganda ng mga couch nila, guys. Ang sasyala. Tsaka grabe ang ganda ng design. Very aesthetic. Ayan, o, diba? May salamin dito. Laki ng table na to. Tadan! Our arts. Wow. Ano sa baba? And, ay, ang cute guys. That's it guys. O diba, ang ganda diba? Dito pa lang yan, sa lobby pa lang yan. So, very artsy. Perfect to sa mga mahilig sa mga aesthetic guys. May pang IG na kayo agad dito pa lang sa hotel. So, yes, book this hotel guys, especially if you're a solo traveler or at least a couple or dalawa kayo. Ayun, pwede kayo mag-book dito ng hotel sa Mini Hotel Causeway Bay. Meron din naman silang pang family na room. Check out yun na lang kung anong room yung mas okay para sa inyo. You can book this hotel on Klook and make sure to use my Klook discount code which is Luisa Klook para makalas pa kayo up to 5% off din yun guys. So, yeah, tara na. Maglagala-gala na tayo kasi it's already 11 AM. We only have at least 5 hours siguro para maggala pa. So, let's see kung marami tayong mapupuntahan. Let's go! Sa labas na tayo. Bale, yung first stop muna natin is pupunta tayo ng Kennedy Town. Yung may basketball court, playground, yung may sikat guys na photo spot. It will take at least 25 minutes papunta doon. Mag-MTR tayo sa may Causeway Bay going to Kennedy Town. So, tara na. Kasi mukhang uulan. Sana wag naman. Wala akong dalang payong. Iniwan ko dun sa backpack ko eh.
Oh, Tesla. Ooh. Nandun lang yung hotel, guys. Tapos balak ko, guys, after, punta tayo ng Shongwan. Meron kasi akong coffee shop na gusto puntahan doon. Ito yung sa area. Basta maganda dito sa Causeway Bay. Lalo na if you're someone na mahilig mag-shopping, perfect place din to. Adi. Okay. Punta tayo, guys, ng #B. Gusto ko din tikman yung tart nila. Bili tayo kahit isa lang. Let's go in. Oh. Dami din. Wow. Ito yung mga tarts nila. Uy. Try natin tong egg tart lang na $12 for one. I love it. Meron sila dito, guys, ng pineapple bun with butter, oh. Ayan. That's only 21 Hong Kong dollars. Ayan siya. Dami. We got our goods. So, bumili lang ako ng isang tart. May pa-paper bag pa, diba? Pero that's actually $2. Gusto ko kasi may lagayan. Pero ang ganda ng lagayan nila, guys. So, punta din tayo ng bakehouse muna dito sa Causeway Bay. And let's buy another tart para i-compare natin sila, guys. Mag-taste test tayo mamaya. So, straight lang tayo dito. Hanapin muna natin yung bakehouse. Tapos punta na tayo ng Kennedy Town. Baka doon na tayo mag-taste test, guys. Sa Google Maps, parang magkalapit lang tong bakehouse tsaka yung #B. Although guys, natikman ko naman na talaga yung bakehouse. Masarap siya talaga. Itong #B hindi pa, pero let's do a taste test pa rin. So many shops. Okay guys, tapat lang pala ng Adidas yung bakehouse. Ito na siya. Line up na tayo. Sana may makuha tayo kahit isa. Target lang. Punta na tayo ng MTR. Okay. F1. We're here na, guys, sa may Kennedy Town Station. So mag-exit tayo ng exit C according to Google Maps. Tapos maglalakad tayo ng 4 minutes going to yung photo spot. So, let's go. Nandun yung exit C. So, dito tayo lalabas. We're here na sa may Kennedy Town Station, exit C. So, we need to turn left going to the basketball court. Let's go. Medyo umuulan na ng konti. Ayan. Ba't pala bumili ako ng coffee? Ah, ayun. Nakikita ko na. There's the basketball court. Katabi lang siya ng playground, guys. Pasok na tayo. Hopefully pwede. Ba't walang tao? Ah, dun pa pala sa taas, guys. Andun, galing dun yung mga tourist, oh. Sila. Okay, let's go up. Okay, we're here na sa may basketball court. As you can see, ang dami nila dun. Yun, guys. Grr. Let's go. Meron pa ng basketball court sa baba. Ito tayo sa taas. Here. We parked your parents came in the cul-de-sac, leaned back in a leather clad seat, pack of spirits in your Prada bag. Suburban summer 17 was a road
we are done. I think we were able to get the shot naman. What do you think, guys? So yun, nandito pa rin tayo sa Kennedy Town. I'm thinking na baka mag-Shungwan na ako or parang gusto ko din puntahan yung Percent Arabica dito sa parang waterfront promenade dito sa Kennedy Town. Let's see, tingnan ko muna kung gaano siya kalayo. Kasi if ever pwede naman akong bumili ng coffee na lang tapos kainin na natin yung egg tarts kasi hindi pa ako guys nagbe-breakfast. And it's already 12 noon na. Okay guys, hindi na pala tayo pupunta doon sa may Percent Arabica. So, dumaan ako ng 7-Eleven, tapos umupo muna ako dito sa may park, yung malapit lang sa playground. Pag-akyat kanina, tapos bumili ako ng coffee sa 7-Eleven. Kasi guys, napakainit. Tapos tikman na natin yung tart kasi gutom na rin ako. So, ito muna yung kainin natin. Let's do a taste test between #B and Bakehouse. Kaso guys, nakain ko na siya kasi nag-shoot na ako ng for reels. So, let's do the Bakehouse first. Ito yung itsura niya. Masarap siya talaga guys. 10 out of 10 for Bakehouse. Ito rin sa #B na murdered na siya. So as you can see, iba yung ano niya oh, texture niya. Masarap din siya. Mabalag pa nga. So yung rating ko for the egg tart ng #B, 8 out of 10. Mas gusto ko pa rin talaga guys yung sa Bakehouse. Gusto ko yung pagka-flaky niya, tapos gusto ko yung pagkatamis niya. Ayan. Hindi siya mabilis ma-deform compared dito sa isa. So, yun, that's it. So sa mga nakapag-Hong Kong na, ano yung mas bet nyo na tart dito sa Hong Kong? Alam ko meron pa guys ng ibang shops talaga or bakery na nagbebenta ng masasarap na tart. Hindi ko sila matatry lahat. Maybe sa next visit natin. May sinadjust din yung isa kong friend dito pero not sure if mapupuntahan ko pa. Let's say if meron silang branch sa Shungwan. Actually guys, bumili na ako ng ano. Hindi naman obvious na mas bet ko ang Bakehouse kasi bumili na ako ng 6 pieces which is pampasalubong ko sa Pinas. Punta na tayo guys ng Shungwan. Yung maganda lang sa itinerary ko today is nasa iisang line lang sila guys. So island line lang yung sasakyan ko from Causeway Bay to Kennedy Town. Tapos babalik ako ng Shungwan. Then from Shungwan, balik na tayo ng Causeway Bay para hindi na tayo mahirapan mag-commute going there sa mga destinations natin from our hotel. So let's go! Okay. Guys, update, 1:36 PM and nakalabas na tayo dito sa may Shungwan Station, exit A1. Ngayon naman maglalakad na tayo papunta doon sa restaurant na gusto kong puntahan. Tapos doon na lang din ako guys magla-lunch. So let's go and welcome to Shungwan! Ito yung sa paligid niya dito guys. Malalaki din yung buildings. Ayan, tapos may mga tram stations dito. Ayan o. Pwede kayong sumakay dyan guys para matry nyo yung tram. According to Google Maps, dito na tayo dadaan. Yan, straight lang. Tawid tayo sa kabilang side. May Cafe de Coral din dito, oh. Parang less chaotic dito sa may Shungwan. Kung bet nyo mag-Tramoramic tour, ayan o. You can discover Hong Kong's living history if sasakay kayo dyan sa tram na yan. Ang ganda ng tram na yan guys, double-decker siya, tapos open yung top. O, diba? Ang daming bakeries dito guys. Okay, tawid daw tayo. Grabe. Wala pa ako sa destination. Grabe, steep hills. Paakyat jay. This girl is so pagod na. Oh my God. Ganda din ang area na to guys. Nandun sa kabilang side, papunta dun yung Manmo Temple. I think ito na siya. Yung 4 Key Restaurant. Sana wala masyadong tao. Ayan. We are now here sa restaurant guys. Ayan. Okay guys, here's our food. This is a pork chop with egg. Ayan, dito ako pumunta kasi sila daw yung may pinakamasarap dito na pork chop with egg. Kaya ayan. Taste test.
Oh my goodness, sarap na. Guys, walang halong biro. Masarap siya talaga. So, if nandito kayo sa Hong Kong, tapos naghahanap kayo ng medyo close na sa Pinoy style or Pinoy na lasa, guys, punta kayo dito, try nyo tong pork chop nila with egg. Mura lang naman, affordable naman siya. And ang dami ng serving. Diba? So, try nyo. Ang sarap. Para lang siyang upgraded version ng pork chop sa loob sa atin sa Pilipinas. So, yeah. Worth it naman yung pagpunta ko. Okay guys, tapos na ako kumain. Dito pala ako kumain sa may 4 Key Restaurant. So pag akyat nyo dyan, akyat lang kayo dito. So if galing kayo dun sa baba, ayan, nandito na siya. Basta hanapin nyo lang siya sa Google Maps, 4 Key Restaurant. Ilalagay ko na lang dito yung itsura niya sa Google Maps. Or pwede nyo din tandaan tong cafe na yan. Ayan, they only accept cash. It's a local spot here guys sa Hong Kong. Try nyo dito yung pork chop nila with egg. Ang sarap guys. As in, ang laki ng serving, hindi ko siya naubos. So punta na tayo sa may Cactus Coffee Shop. So last stop na to guys, dito sa Sheung Wan. Then balik na tayo ng Causeway Bay. Let's go! Baan na tayo. Elephant Grounds guys, coffee shop din. Daming coffee shops dito sa Hong Kong, grabe. Hindi ko naman lahat mapupuntahan, so you just have to pick one kung ano yung mas bet mo talaga. Tawid tayo dito. And here. Hanggang 3:30 kung maka-order tayo agad. There's the Cactus Coffee, guys. Ayan. Ang ganda niya sana. Kaso puno sila. Guys, naglalakad na ako pabalik ng MTR station kasi babalik na tayo ng hotel natin sa Causeway Bay. Tapos siguro mag-chill muna ako dun bago ako umalis. Anyways, maganda sana dun guys sa may sa may Cactus Coffee. Kaso wrong day pala yung punta ko kasi weekend ngayon. It's Saturday. So, ang daming tao guys, as in punong-puno siya. Maganda sana dun. Ang ganda ng vibe. Parang Korean coffee pala siya. Korean coffee shop pala siya. Nag-take away na lang ako ng coffee kasi wala na rin naman tayong mauupuan doon. Puno siya, tapos actually may waiting pa, lalo na dun sa taas. So, yeah, ganun na lang, take out na lang, tapos lakad na tayo para at least hindi tayo ganun mapagod before pumunta ng airport. That's it sa quick gala natin dito sa Sheung Wan. Sayang, no? Marami pa dito pwede explore, guys. May maraming mga cafes din dito, nakakaloka talaga. Kung mahilig kayo, guys, pag cafe hopping, perfect tong Hong Kong sa inyo. But, make sure na mag-prepare lang kayo ng money kasi, medyo mag-asas ang cafe hopping dito, guys. Hong Kong. Tapos siguro better if punta kayo sa mga weekdays and yung mga hindi peak hours, doon kayo pumunta para may seats talaga kayo. And also, yeah, play ko kayo later. A few moments later. Okay guys, time check. 4:49 PM na. Ayan, nakapagpalit na ako. Nandito ako sa may mini hotel, Causeway Bay. So, kinuha ko na yung luggage ko and we're ready to go out. Guys, baka mag-taxi ako kasi ang layo pala ng bus A11 stop dito. Kapag lalakarin siya, aabot siya ng 21 minutes. So yan, naisip ko mag-taxi na lang. Mas na 9 minutes lang din naman. So, let's go. 5 PM, nandito na tayo sa may Uber taxi. Ayun, Uber taxi na lang ako guys. Nag-book cash na lang din yung ibabayad ko kasi hindi pala ako nakapag-add ng card. Kasi wala masyadong dumadaan dun sa labas ng taxi. So, baka matagalan. Kaya nag-book na lang ako para at least, you know, labas agad tapos pick up agad. Yun, it's Saturday pa naman guys and it's traffic. So, yes, I think may time pa naman. Ang layo pala nung ng bus A11 going to airport dito. Meron pa atang isa, E11, pero sa Victoria Park naman kasi hindi ko na siya masyado na research. Ito na yung una lumabas nung nag-search ako. So, yeah, let's see. Yung fare ata dito is nasa 58 to 60 Hong Kong dollars. Guys, we're here na sa may bus A11. I'm so sorry.
Yeah, there it is, going to airport. I paid 58.80 for the fare. You have Yeah. Oh, Hi. hello, hi, hi. Hello. He's an Indonesian. He's going to I'm Macau. From Bali. He's from I'm Bali, going to yeah. Macau. Yeah. Enjoy Yeah. Macau. Very nice to meet you. Nice to meet you as Maybe well. next I will come to Philippines? Yeah, you should. Update, we're finally here sa may Hong Kong International Airport. So sa Terminal 1, andito lang kami guys bumaba. Diyan lang. Ayan. So, if galing kayo ng Bangkok or TST, I think bus 821 yung sasakyan nyo papunta dito. Tapos pasok na tayo, then hanapin ko na yung gate number ng Hong Kong Express. Tapos mag-check-in muna ako guys, tapos balitaan ko na lang kayo para dire-diretso na tayo. Let's go! Dito tayo papasok sa second one kasi H ata yung bay kung saan tayo mag-check-in. Kasi nakikita siya doon guys sa may trip.com. Kasi doon ako nag-book ng pauwi ko. Let's go. Doon pa yung H. Lalakad tayo papunta doon. Malayo kasi guys yung gate ng Hong Kong Express. Hopefully hindi siya ganun kalayo tulad nung last time. Kasi nung sa last time, although 5:30 PM yung alis ko nandito sa Hong Kong, kinailangan namin na mag-train sa loob. Diba nakakaloka? Malaki tong ano nila, airport. We're here na sa may H. Ito. Diretso na lang tayo. Wala naman masyadong pila. Online check-in, check-in. Dito tayo pipila. Time check. 6:59 PM and we're done with security check na. Now, hanapin na natin yung gate natin which is at gate 205 and maraming gate dito guys sa may Hong Kong International Airport. So, let's go. All boarding gates down. So, let's go down. Pwede kayong mag-shop pa dito sa taas. Oh. Pero baba na tayo guys. Kasi mahirap pong later pa. Baka magmadali tayo. Mapapagod tayo. Tignan mo naman guys yung gate. Up to gate 10:5:30. Good luck, diba? Yan guys, pababa na tayo. Sasakay tayo ng train going to our gate number. Ayan, o diba? So, kung first timer kayo guys mag-Hong Kong, tapos Hong Kong Express din yung train nyo pabalik, make sure na agahan nyo pumunta ng airport kasi medyo malilito kayo. Basta follow nyo lang yung signs lagi. Okay guys, nandito na tayo sa taas. Pwede na tayong kumalma. So may mga bilihan naman dito. Pwede pa kayo guys mag-shop dito bago kayo pumunta sa exact gate nyo. Eto na siya. So 2:05 tayo. So papunta tayo dun mamaya. Ito, may duty free. Ito may mga bilihan ng mga makeup products, sunglasses, and all. Ayan. If bet nyo pa mag-shopping, papunta tayo dun. Since dun yung gate natin. Let's see kung may mabibilhan tayo ng dinner. Ang cute na souvenir. Ah, diba? Meron na kasi ako for Hong Kong, kaya hindi na ako bibili ng ref magnet. Pero if in case, bet nyo, try nyo hanapin tong good point. Ayan o. If hindi kayo nakabili doon sa Hong Kong mismo. May bilihan din dito ng water, drinks, snacks. Ayan. And more pasalubong. Kung meron pa kayong spare na Hong Kong dollars, dito nyo siya ubusin. Same floor pa din. Meron ditong kainan, guys. Ayan. Yung MX na yan. And meron din dito Ajisen Ramen. Another souvenir shop. Let's check out muna kung saan yung mas mura. Dito ako, guys, may Japanese restaurant kakain. So, yung order ko is 110 siya. Japanese pork cutlet, curry rice. Nagkada ko ng $2 para may coke. Kasi kung hindi ka mag-a-add, yung meron sila is yung hot tea. Ayun, yung init-init. Gusto ko malamigin. Kaya, nagadala ko ng $2. Ayun, yung binayaran, yung ginamit ko pabayad is credit card. Kasi hindi naman sila nag-accept ng GoTime. Kailangan credit card ata. Ang total na binayaran ko is 110 Hong Kong dollars. Yes. And here's our pricey dinner, guys. Mukhang sulit naman siya. May kimchi.
And itong soup na to. Hindi ko alam kung ano siyang soup. And cola. $2.05. Ayun. Dito na lang tayo mag-antay. Buti may malapit naman na CR. Hong Kong to Manila. And that's the end of my Hong Kong vlog. Now let me show you guys the expenses breakdown for my 6 days 5 nights Hong Kong trip. Let's go! For my pre-departure expenses, I spent a total of 20,372.10. This already includes my round-trip flight tickets with check-in baggage, 2-night stay at Mini Hotel Causeway Bay, travel tax, eSIM, and travel insurance. Now for my Klook and Agoda bookings, I spent a total of 5,499.99. This already covered my Hong Kong Disneyland ticket and the meal voucher. For my food and drinks, I spent 8,836.18, so that's around 1,470 pesos per day. This is a good mix of budget bites and must-try food spots in Hong Kong. For the others category, I spent 7,589.37. This already covered my transportation around the city, pasalubong, shopping, and a few miscellaneous expenses. For this trip, I spent a total of 42,297.64 for 6 days and 5 nights. Now, if you look at the breakdown, that amount already covers my flights, accommodations, food, transport, and even attractions like Disneyland. But here's the best part, I got some amazing perks that really helped me save a lot during my trip to Hong Kong. My 3-night stay at Modena by Fraser in TST was free through a collaboration. I was also invited to the Hong Kong Palace Museum, and the iconic Aqua Luna cruise was free as well. If I had paid for everything out of pocket, this trip would have cost me almost 60,000 pesos, but thanks to those collabs and freebies, I only spent around 42,000 pesos. That's about 30% savings, guys. Basically, I enjoyed the 60k level Hong Kong experience for much less. And that's my full Hong Kong trip breakdown. I hope this helps give you an idea of how much to budget and also how collaborations can make a big difference. If you'd like a copy of my full itinerary, let me know in the comment section of this video. And if you found this video helpful, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss my next travel vlog. Bye! 'Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave.